Bago natin simulan ang kwento, huwag niyong skipan ang ating mga ads at huwag niyong kalimutang mag-like. Simulan na natin. Habang nagkatitigan sila Lantian at ng mga kalaban, patuloy naman ang pakipaglaban ni Manong Duming kontra sa pinunong mambabarang. Ilang minuto pa ang makalipas, tuluyan na ngang sumugod ang dambuhalang ahas sa kinaroroonan ng diwata. Medyo malapit lang noon ang diwata sa kinaroroonan ni Manong Duming, kung kaya't pinili nitong dumikit sa ermitanyo. "Duming, ipahiram mo sa akin ang mutya ng baston na pagmamay-ari mo," wika ng diwata sa isipan ng ermitanyo. Nang marinig ito ni Manong Duming, agad din naman niyang ibinato ang mutya ng bastong trabongko. Hindi na nito nagawang isipin ang suring itim na mambabarang para lamang matulungan ang diwatang kanilang kasangga. Sa pagkuha ni Lantian sa basto na yon, biglang nagsipulasan ang mga sigbing nasa paligid. Kasabay ng pagsipulasan ng mga ito ay ang pagtago ng buwan sa makapal na ulap. Dahil sa mga pangyayaring yon, nagkaroon ng labis na kadiliman sa buong paligid. Sa pagkakataong nabalot ng dilim ang lugar ng digmaan, doon na ginawa ng diwata ang kanyang mapanganib na abilidad. Sa pagkawala ng ulap sa buwan, kitang-kita ng demonyo ang paghiwalay ng ulo sa dambuhalang ahas sa katawan nito. Gulat na gulat noon ang pinunong mambabarang nang masipat niyang tuluyan ng napaslang ang ulupong na inalagaan ng kanyang asawa. Ang babaeng katunggali naman noon ni Nuli ay labis ang pagnanangis nang tuluyan ng mapaslang ang kanyang alaga. Labis-labis ang ginawa nitong pagwawala, pero kahit anong gawin niya, hindi niya kayang mapantayan ang bilis na taglay ni Nuli. Dahil na rin sa pagkamatay ng ulupong, hindi maiwasang magulat ng demonyong pumapaloob sa mga ito. Habang patuloy nitong sinisipat ang walang buhay na ahas, bigla itong nagulat nang maramdaman niya ang biglang pagkawala ni Lantian. Sa pagbalik ng tingin ng demonyo sa kinaroroonan ng diwata, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang wala na ito sa kinatatayuan nito. Paglingon niya sa kanyang gilid, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang naroon na ang diwata na nagsasagawa ng kanyang mapangwasak na atake. Alam ng demonyong hindi na niya maiwasan ang pag-atake ng diwata, kung kaya't wala na itong ibang magawa kundi ang sumigaw ng napakalakas. Sa pagsigaw ng dyablo ng kagubatan ay halos ang mga nilang na naroroon ay natigilan sa kanilang ginawang digmaan. Segundo lang noon ang lumipas nang tuluyan ng nahati ang demonyo ng kagubatan. Bigla itong nabalot ng napakaitim na likido na hindi nagtatagal sumuot rin sa kaila-ilaliman ng lupa. Kasabay ng pagkawala ng diablong yon ay ang pagkawasak ng patpat na pagmamay-ari ng matandang babae. Ang buong akala nila Manong Duming noon, tuluyan na nilang nagapi ang mga kalaban, pero nagkakamali sila. Dahil ang pagpaslang pala sa diablo ng kagubatan ay isa lamang patibong na ginawa ng matandang babae. Noong oras na basag ang patpat ng matanda, biglang nagulantang sila Nuli
nang tuluyang magbago ang asal ng matanda at ang anyo nito. Panay ang paghagikgik ng matandang yon habang sinasalo ang lahat na ataking ginawa ni Noli. Ilang minuto pa ang lumipas, unti-unti nang nasilayan nila Noli ang pag-uslian ng mga sungay nito na para bang isa itong demonyong nagbabalat kayo sa kaanyuan ng matandang yon. Segundo lang noon ang pagitan nang tuluyan ng mabura ang buong balat ng matanda. Kasabay ng paglaho ng matanda ay ang bagong ahon na demonyo na bagong-bago sa paningin ni Noli. Paglalarawan nila Noli sa nilalang na yon, meron itong 6 na sungay, matulis na baba at namumulang mga balat. At malakabayo din ang mga paa. Meron itong pakpak na maraming butas-butas at buntot na animoy sa bayawak. Sa paglakad nito papalapit sa kinaroroonan nila Noli, ramdam na ramdam niya ang mapangwasak na presensya nito. Habang papalapit ito sa kanyang kinaroroonan, dahan-dahan siyang nakakaramdam ng pagkasunog ng kanyang balat. Dahil sa init ng presensya ng nilalang na yon, kaya wala siyang nagawa kundi ay ang layuan ito. Ako'y labis na nagalak dahil nagawa niyong basagin ang silyo. Ngayong pagmamayari ko na ang buong katawang ito, magagawa ko na ang lahat na nais ko. Uumpisan ko ang pagwasak sa lugar na ito at sunod ko ay ang mga katawan ninyo. Wika ng demonyo. Matapos nitong makapag-wika, agaran din namang lumayo kay Manong Duming ang mambabarang. Maging ang mga sigbing kalaban noon nila Tonyo at Danilo ay piniling lumapit na rin sa bagong usbong na demonyo upang magkukumpulan doon. Habang nagkakatitigan ang dalawang panig, unti-unting napagtanto nila Manong Duming na dihado na sila sa laban. Manong, kakayanin pa ba natin ang digmaang ito? Wika ni Noli sa kanyang maestro. Magtiwala ka, iho, sa ating mga abilidad. Kung sakaling hindi tayo papalarin, magiging masaya tayo na kahit sa huling sandali ng ating mga buhay ay nagawa nating sundin ang mga adhikain ng Ginoong si Castancio. Sagot naman ni Manong Duming. Kasabay ng pagwika noon ni Manong Duming ay ang muling pagsugod ng natitirang sigbin sa paligid. Habang tinititigan ito ng kanilang pangkat, ay halos walang bakas sa kanilang mga pagmumuka ang pagkatakot at pagnanais na umatras. Nagiging buo ang kanilang loob na sama-samang mamamatay sa lugar kung yun ang nakatadhana para sa kanilang grupo. Sa muling sagupaan ng pangkat ng ermitanyo laban sa mga sigbin, bigla silang nagkaroon ng pag-asa nang masipat nila ang puting balaw ni Sanoy. Kasakasama ang maestro ng lahat ng kanilang samahan na si Castancio. Hindi yon gaanong kalayuan sa kanilang kinaroroonan, kung kaya't madali itong nasipat nila Manong Duming. Dahil sa hindi inaasahang mga pangyayari, muling nabuhayan ng loob ang pangkat ng ermitanyo. Nang masipat nilang napatigil ang mga sigbin na nakasilay sa kanilang pinuno, pinili nilang sila ang sumugod sa kinaroroonan ng kanilang mga kalaban. Sa pag-ungaw ng puting balaw, bigla itong nawala sa kinaroroonan nito, at kasabay nito ang paglitaw ni Gurong Castancio at ni Ginoong Sanoy sa harapan mismo ng demonyo.
Dala-dala noon ni Castancio ang kanyang latigong may tumutulong likido at ang kanyang kampilang dalawa ang patalim na isa sa pinakamahiwagang sandata ng buo nilang samahan. Tinanong nito na kung ayos lang ba ang mga kasama nila at ipinaliwanag nito na marami silang ginawa ni Sanoy. Pero may mga kaibigan siya sa kalikasan ang nagsasabi na nalagay sa panganib ang grupo ni Manong Duming. Matapos makapagpaliwanag ni Gurong Castancio, agad rin naman itong tinungo ang kinaroroonan ng demonyo. Sa bawat pagtapak nito sa lupa, halos ramdam na ramdam nila ang kakaibang presensya sa buong paligid. Pagtingin nila sa bagay na nasa likod nito, laking gulat na lamang nilang lahat nang masipat nilang may dala-dala itong ulo ng demonyo na halos natuyo na. Nagliliwanag ang ulong yon habang nakalublob sa isang buting may langis. Sa paglapit nito sa kinaroroonan ng demonyo, walang sabi-sabi, agad nitong iwinasiwas ang kanyang latigo nang siyang naging sanhi upang mapailag ang pinunong mambabarang. Ilang minuto pa ang lumipas, muling sumugod kay Castancio ang dalawang bungkaw na walang pag-aalinlangan. Sa paglapit ng bungkaw na yon sa kinaroroonan ng pinuno nila Manong Duming, bigla itong napatigil nang merong sumanggang engkanto sa ginawang pag-atake nito. Gulat na gulat noon sila Noli nang masipat nila ang kakaibang engkanto na ni minsan sa buong buhay nila ay hindi nila inaasahang totoo. Paglalarawan ni Noli sa engkantong yon, halos purong bato ito na halos kahawig na ng bato sa bulkan. Meron itong daladalang napakalaking tabak at bakas sa pagmumuka nito ang labis na katandaan. Sa pagsalag ng engkantong yon ay halos hindi na nagawa ng bungkaw na ito'y mapagalaw sa kanyang kinatatayuan. Walang sabi-sabi, agad ikinumpas ng engkantong yon ang kanyang napakalapad na tabak. Kahit masyadong malaki para sa kanya ang kanyang tabak, nagagawa niyang mapasunod ito ng walang kahirap-hirap na parabang kaisa ito ng kanyang katawan. Ilang minuto pa ang makalipas, tuluyan nang tumama ang sandatang yon sa dalawang bungkaw. Nakatakbo pa ang dalawang bungkaw patungo sa mambabarang, pero hindi na nagawa ng mga ito na hawakan ang kanilang pinunong pinaglilingkuran. Nang tuluyan ng naglaho ang mga bungkaw, ay kasabay ng pagkaputol ng dalawang nagkukonekta sa dalawang ilusyon na yon. Halos manlumo ang mambabarang na yon, pero wala na siyang magagawa dahil kahit anong gawin niya, hindi na niya magagawang buhayin ang mga bungkaw na nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Sa paghalo ng puot at galit ng mambabarang, wala na itong nagawa kundi gumawa ng ritual upang pasapiin ang demonyo sa pisikal niyang katawan. Di na yun nagawa pang pigilan ni Castancio dahil alam din naman niya na kahit anong gawin ito, hinding-hindi mapipigilan ang pangingibabaw ng demonyo sa katawan ng mambabarang. Okay, hanggang dito na muna mga kaermitanyo. Sa hindi pa nakapag-subscribe ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Huwag niyo rin kalimutang mag-like.